Sa isang liblib na baryo na napapalibutan ng mga palayan at lumang punong kahoy, nakatira si Juan. Isang binatang kilala sa katamaran. Habang ang iba ay nagsisikap at nagpapawis sa araw, si Juan ay mas gustong humilata sa lilim at mangarap ng maginhawang buhay. Laging may bakas ng tusong niti si Juan, at sa likod ng anyong iyon ay isang isip na sanay, umasa sa tiyaga ng iba. Sa tabi ng kanilang kubo ay nakatayo ang isang puno ng bayabas. Ngunit imbes na umakyat, humiga si Juan sa ilalim nito at nag-iintay na kusa na lamang malaglag ang bayabas sa kanyang bibig. Lumipas ang oras, ngunit nanatili ron si Juan, hindi gumagalaw, na para bang ang buong mundo ay obligadong maghatid ng kanyang kagustuhan. Sa kusina, ang kanyang ina ay abala sa pagluluto. Ngunit si Juan ay hindi man lamang nagtangkang tumulong. Naghintay lamang siya hanggang may mag-abot ng pagkain sa kanyang palad. Maging ang pagkuha ng tubig mula sa batis ay iniwasan niya. Araw-araw na lang ito. Kailangan natin ng tubig. Sige na nga itay, sandali lang. Sa baryo, naging biro si Juan. Tinatawag siyang tamad, inutil, at pasanin. Ngunit imbes na mahiya, tinatawanan lamang niya ang mga tao. Pagsapit ng hapon, muli siyang bumalik sa ilalim ng bayabas. Isang bunga ang nahulog, at sa halip na pasalamatan ng pagkakataon, mumisi siya na para bang tama lamang na ibigay ng mundo ang lahat sa kanya. Nang gabing iyon, sa gitna ng kanyang pagtulog, may humaplos sa kanyang panaginip. Isang malamig na presensyang hindi tao at hindi hayop. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang nilalang na napapalibutan ng dilim. Nakatanaw ito sa kanya, gaya ng isang gutom na bantay na matagal nang naghihintay. Tinatawag ang kanyang pangalan na tila hinugot mula sa ilalim ng lupa. Ngunit nagkamot lamang si Juan sapagkat kahit sa bangungot ay tamad siyang matakot. Pagmulat niya kinabukasan, pinagkibit balikat niya ang lahat. Para sa kanya, isa lamang yung kakaibang panaginip. Lumipas ang mga araw, at lalo lamang lumala ang kanyang katamaran. Ayaw niyang magbukid, ayaw niyang mag-igip, ayaw niyang mabuhay sa paraang kailangan ng pawis. Isang dapitapon, naglakad si Juan palayo sa baryo upang umiwas sa sermon ng kanyang ama. Sa kanyang paglalakad ay napadpad siya sa lumang bahagi ng gubat. Sa gitna ng katahimikan ay tumambad ang isang dambuhalang punong balete
matanda at tila may sariling hininga. Mula sa pagitan ng mga ugat ay gumapang ang usok. Unti-unti itong naghubog ng anyong tao, matangkad, payat, at nakabalot sa maitim na anino. Hindi sumigaw si Juan. Ang takot niya ay natabunan ng higit na malalim na gutom. Ang pagnanais na makuha ang lahat ng walang pagod. Ngumiti ang espiritu at ipinangako nitong tutuparin ang anumang munting hiling ni Juan. Wala raw kailangang gawin si Juan. Maghintay lamang siya. Tulad ng paghihintay niya sa bayabas, ang lahat ng nanaisin niya ay kusa ng lalapit. Hindi na nagtanong si Juan tungkol sa kapalit. At sa ilalim ng balete, pumayag siya sa isang kasunduang hindi man lamang niya lubos na naunawaan. Kinabukasan, muli siyang humiga sa ilalim ng bayabas. Ngunit na yon, ang pagbagsak ng bunga ay hindi na basta pagkakataon. Natawa si Juan. Inisip niyang marahil ay sinwerte lamang siya. Ngunit nang ibulong niya na sana'y may mainit na kanin, ilang saglit lamang at ito'y sumulpot sa kanyang tabi. Mula noon, nagsimulang sumunod ang maliliit na hiling. At dahil doon, lalong naging kampante si Juan. Ngunit sa baryo, may mga kakaibang nangyari. May mga hayop na natagpuang walang buhay sa tabi ng daan. Hindi pinansin ni Juan ang mga balitang yon. Sa kanyang isip, likas lamang ang mamatay ang hayop. Ang mahalaga, busog siya at komportable. Isang araw, ninais niya ang bagong damit at sandalyas. Pagsapit ng dapitapon, nakasampay na ang mga ito sa bakod ng kanilang bahay. Sa gabing yon, may narinig siyang mahinang kaluskos sa ilalim ng sahig ng kubo. Ngunit imbes na siyasatin, nagtalukbong lamang siya ng kumot. Kinabukasan, may alagang kambing ang kapitbahay na bigla na lamang bumagsak at nangisay. Walang sugat, walang dahilan. Doon nagsimulang siyang maghinala. Ngunit hindi niya yon pinatibay. Mas madali kasing magbulag-bulagan kaysa harapin ang katotohanang may dugo, ang bawat biyayang walang pinaghirapan. Muli niyang pinuntahan ng balete. Hindi nito itinanggi ang anumang nangyayari. Bagkus, sinabi nitong lahat ng magaan na biyaya ay may mabigat na timbang sa ibang kaluluwa. Maaari pa raw umatras si Juan, sabi ng nilalang. Kailangan lamang niyang tumigil sa paghiling at tanggapin ang hirap ng ordinaryong buhay.
Ngunit nang maalala ni Juan ang sarap ng madaling pagkuha, nanaigang kanyang pananabik kaysa konsensya. Pagdating ng tagulan, hiniling ni Juan ang isang matibay na bagong bubong sa kanilang kubo. Ngunit kinaumagahan, ang mga manok ng kapitbahay ay sabay-sabay